operation ko eh. At saka, nung umuwi ako dito, sabi ko, Kuya Efren, bili nga ako ng isang bote ng 5-ure. Habang hinihintay ko ng, last year lang po ito, nung June 7. Oh, isang taon. Isang taon na po. Habang hinihintay ko yung June 7, why not na mag-take ako ng 5-ure. Di nag-take po ako ng 5-ure ng 1 month po, naka-isang bote lang ako. Tapos, andun na ako sa veterans ng June 7. Kasi schedule po ng operation ko. Ngayon, sabi ko po, Kuya Efren, andito na ako sa veterans, pag-pray mo na ako. Sabi niya, bakit andyan ka nagpa-5-ure ka? Sabi niya, hindi kuya, kasi ito yung araw na schedule ng operation ko. Sabi ko, pag-pray mo na lang ako. Sabi ko, bahala ka. Sabi niya, pero text po siya ng text sa akin. Di ganun po, alas 10 na po ng umaga, Monday. Papunta na po ako, sinakay na ako sa wheelchair, ganyan. Papunta na po ako sa OR, sa may operation room, sa may Veterans Hospital. Along the way na tinutulong ako nung attendance dun na sa may sa hallway po. Parang ang feeling ko parang ang gaan-gaan ng pakiramdam ko, hindi ko maintindihan. Tapos nasalubong ko yung aking attending physician, yung mag-surgeon ko. Pero nakausap ko pa yung aking anesthesiologist. Sabi ko sa kanya, Doc, sabi ko nung andun pa ako sa kwarto, kasi Doc, nagpapalpitate ako. Sabi ko, yung gusto ko pag inoperahan mo ako, wala akong maramdaman. Then sabi niya, wala kang mararamdaman kasi naka-general anesthesia ka, ganyan-ganyan. Flat on bed ka, ganyan-ganyan. Basta alam ko na po yung mangyayari sa akin kasi lalagyan po nila ako ng tubo dito na raw po ako hihingag. Basta pina-explain po niya sa akin, basta sinabi ko sa kanya, Dok, huwag mong pababayaan yung baby ko kasi baka mamatay ako. Ganyan, siyempre, iisipin lang po natin. Basta operahan, di ba? Saka habang nasa kwan ako, sabi ko, Lord, bahala ka na sa akin. Pero yung pakiramdam ko parang parang wala akong nararamdaman, yun ang pinagtatakahan ko. Tapos nung nasa OR na ako, nauna pa yung asawa ko, nagpunta na ng operating room kasi nga dala-dala yung mga anesthesia, lahat ng mga gamot, dala-dala niya, nauna na siya sa akin. Tapos nung nakasalubong ko yung aking surgeon, sabi niya, di kinapali na, 4 na doktor muna yung nakita ko sa hallway. Sabi niya, Doc, eto yung operahan ko sa loob ng OR. Doon pa lang, sa labas, sila sa akin, in-examine nila tong thyroid ko. Sabi, wala naman ako makapang-bukol. Sabi ko, gano'n, eto yata yung ininom sa pain. Pero naisip ko lang po yun, hindi ko pa sinasabi na nag-take ako ng herbal meds. Ngayon, tinawag na naman yung isang doktor, talagang pinalpitate po nila sa akin dito, wala silang makapang-bukol. O sige, dalhin mo muna yan sa OR. Nakarating pa rin ako ng loob ng operating room, pero ayoko nang mahiga. Umuupo na lang ako, sabi ko sa kanya, Doc, sabi ko pwedeng ulitin po yung biopsy ko. Kasi sabi nila, hindi kita pwedeng operahan kasi wala kaming makapangbutol sa leeg mo, sabi. Di Doc, sabi ko, gusto ko lang makasigurado, sabi ko, magpare-biopsy po ako. Yun, nagpare-biopsy po ako. Then, nung nagpare-biopsy ako, after 1 week, pumunta ulit ako ng veterans. Kinuha ko yung result. Hindi po ako makapasok-pasok sa laboratory kasi hindi ko alam kung ano yung makikita kong resulta. Sabi ko, Lord, ikaw na ang bahala. Then, kinuha ko yung envelope. Ayun yung anak ko, yan ang kasama ko nagpunta ng Veterans Hospital. Nung lumabas ako, hindi ko pa rin binubuklat yung envelope. Natatakot ako makita, baka positive o ano po yung nakalagay doon. Tapos nung binuksan ko, negative po. Wala na follicular tumor? Wala na po. Negative po. Palakpakan natin si Edna Quiroz. Edna Quiroz. Ilan taon na po sila? 39. Maraming salamat po. Napakaganda ng kanyang experience. Meron pang opera. Sino gusto magpa-opera? Isang boteng 5-ure ang katapat. Masaya po ba kayo? Merong mga tao tayo nagtutulungan? Yan. Para sa akin po, napaka-importante na meron tayong matulungan para sa magandang kalusugan. Okay, now, ito pa, nakakatulong din siya para sa liver and etc. Okay,
I hope na magkakasama tayo ulit sa next na product lecture natin dito. We don't have enough time to talk about all the clinical studies about Moringa oleifera, about Moringa Pure Plus, about 5-Cure, Samba Pure Plus, about Jantinine. But I hope meron naman tayo na i-share sa inyo ngayon kung paano nakakatulong ating food supplements. Meron naman ba kayong kakilala na nangangailangan ng ating supplements? Iligtas nyo sila sa maraming gastos, sa maraming paghihirap. Tulungan natin sila. Moringa oleifera po, maibibigay natin sa kanila. Okay, so let us share this knowledge to everyone na minamahal natin, to those that we love and we care for. Okay? Maraming salamat po for joining our lecture today and to those who shared their testimony. Thank you so much. A big hand again to ay gusto kong tawagin si Mr. Larry Yu para po sa i-explain niya po yung tungkol sa pacemaker po natin. Siya po ang kuwan ng medical practice ng kawayan. Habang hintay po natin si Sir Leroy, pwede po natin tingnan sa ibang testimony. Marami pa ho tayong testimony. Sari-sari pong karamdaman. Tawagin po natin si Sir Lidia po. Marami po siyang testimony. Kailan lang po huling testimony na itong month of May. May testimony siya ulit. Good morning po lahat. Good morning po sa inyo. Nag-start po kami gumamit ng 5-Cure last year, September. Yung alaga ko po may dyspnea gravis. Karamihan po sa inyo, hindi nyo kilala ang sakit na ito. Kasi sa 1,000,000 tao po, isa lang ang meron ito. At walang cure po ang dyspnea gravis. Kasi karamihan po sa mga doktor, hindi po nila kilala. Ngayon po yung alaga ko, pag mainit, para po siyang lantang gulay, kailangan naka-full aircon, hindi siya pwedeng lumabas. So, kailangan baliktad lang siya ng baliktad sa kama. Ngayon po, yung dyspnea gravis niya, nagte-take po siya ng Mestinon. Yun lang po ang pwedeng niyang gamitin para po siya makatayo or makabangon. So, nung ipinakilala po ni Ate Au sa amin ng 5-Cure, hindi po talaga siya nakakatulog. 24 hours po na wala siyang tulog. Para po siyang vampira, sinasabi nila. As in, wala po talaga siyang tulog. Hindi siya, magdamag lang po siyang nakahiga pero hindi natutulog. Pero nung nag-take po siya ng 5-Cure, yung first take po niya ng gabi, sabi niya, hindi ako nakatulog pero hindi masakit ang ulo ko.
So, nung second time po, yung sumunod na yun, nag-start na po siya natulog ng 7 o'clock in the evening until 7 o'clock in the morning. So, tuloy-tuloy po siyang pinagamit ng PICURE kahit ayaw niya. Kasi po yung parents niya, wala po dito sa Pilipinas. Ako po kasi ang nagpalaki sa batang yun. Hanggang ngayon po, ako ang nag-aalaga dahil ang parents niya nasa Amerika. Sa akin po in charge yung bata. Kaya ako po yung gumagawa ng paraan kung ano yung pwede kong ibigay sa kanya kasi naaawa po, burdens po sa akin yun. Kaya continuous po siya umiinom ng PICURE na hanggang ngayon po nakakapag-barbell na po siya kasi ang sakit po niya walang lakas ang kanyang muscles. Yun po. Tapos yung kapatid ko po may bukol sa kilikili. Ganito po kalaki yung bukol niya. Tapos nung nag-take na po siya, naubos niya yung 1 bottle of PICURE, lumiit po ng ganito kalaki yung kanyang bukol dito po sa kilikili. Tapos yung anak ko po, last May 12, nagkasakit po siya, meron siyang dengue. Yung anak ko po, ako po kasi ugali ko, hindi ako nagpapacheck up hanggang po hindi magpo 4 days ang lagnat ng anak ko. Then for the second days po, nag-vomiting na siya, blood vomiting na, tapos nosebleed na rin po siya. Ganito kalalaki ang lumalabas na dugo pag nag-vomiting siya. Kaya lang po, nandun yung trust ko na baka lang ako dala ng init ng katawan niya. Pero pinagtatake ko po siya ng 2 capsules ng PICURE 3 times a day po. Yung pag nag-nosebleed po siya, nagtatagal po yan ng 3 hours. After 30 minutes po, mag-nosebleed na naman at sasabayan yung vomit niya ng blood po. Pero hindi ko po siya dinala sa hospital. Hinintay ko po mag-Monday, nag-start po kasi ng Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Then nung Monday na po, yun lang po yung office hour ng doktor niya. Kaya dun po, nung palaboratory na po kami, ang sakit po niya ay dengue. Pero never po siyang blood transfusion. Kasi po sa hospital, itinatago ko kung pinaiinom yung PICURE dun sa anak ko. Kasi sabi ng doktor, ito lang ang itetake natin. Pero dahil nga po proof ko na yung PICURE, kaya piniinit po siya ng gamot na binibigay ng doktor o ini-inject sa kanya. After 1 hour po, pinaiinom po siya ng 2 capsules of PICURE po. Yun po ang aking testimony sa PICURE.